Ito na mga kabasketball, Gilas Pilipinas tumaas na sa wakas ang FIBA World Ranking, dehado na raw ngayon. Sa Gilas Pilipinas ang New Zealand Tall Blacks ayon sa FIBA at Matthew Wright gustong mapunta sa koponan ni Coach Tim Cone. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng FIBA patungkol nga sa listahan ng pinakamalalakas na bansa pagdating sa larangan ng basketball na FIBA World Ranking, ay umakyat na nga ng isang pwesto ang ating Gilas Pilipinas matapos ang first window ng FIBA World Cup qualifiers sa iba't ibang kontinente, kung saan naipanalo ng ating Gilas Pilipinas yung dalawang laban nila kontra sa Guam. Kaya mula sa pagiging number 37 ay pang number 36 na ngayon ang ating Gilas Pilipinas, na inaasahan pa nating mas tataas pa sa mga darating na panahon, especially kapag naipanalo ng ating Gilas Pilipinas yung mga susunod nilang laban kontra sa rank number 25 na New Zealand Tall Blacks at rank number 6 na Australian Boomers. Sa katunayan, sa kakalabas lang na Power Ranking Volume 2 ng FIBA World Cup Qualifiers Asia ay umakyat na ng 4 na pwesto ang ating Gilas Pilipinas. Mula sa pagiging number 8 ay nasa pang number 4 na ang ating Gilas Pilipinas. Ayon yan sa FIBA, yung kanilang power ranking. At di hamak na mas malakas kaysa sa makakalaban natin ngayong February na New Zealand Tall Blacks. Pero syempre mga kabasketball, alam naman natin na power ranking lang yan, at magkaganon man ay hindi pa rin tayo sigurado kung sino ang mananalo sa bakbakan ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand Tall Blacks. Pero masasabi ko na kung makapaglalaro na sa February itong ating pambatong si Kai Sotto, kunyari halimbawa lang 100% healthy na siya, kasi maglalaro na siya baka by December o January, kung magiging 100% na siya dyan at makakapag-adjust pa tayo, makakapagdagdag tayo ng legit shooter at mahusay na point guard, masasabi ko na yung pang number 25 na yan sa FIBA World Ranking ng New Zealand Tall Blacks at yung pang number 6 na Australian Boomers, tagilid yan. Delikado yan sa kamay ng mas pinalakas na Gilas Pilipinas. Especially dito po gaganapin sa Pilipinas yung kanilang bakbakan sa February at March. Sinasabi ko, lamang itong Gilas pagdating ng February, March, kasi nga dito sa ating gaganapin. Pero pagdating ng July, kung saan doon na sa New Zealand at sa Australia gaganapin, dadayo yung Gilas, sila na yung lamado ron. 'Di ba? At syempre, kung tatalunin, halimbawa, kung tatalunin nila natin sila dito, yung New Zealand saka yung Australia, mas lalong paghahandaan tayo pagdating ng July. At syempre, yung inclusion, malamang idadagdag na nila sa lineup nila, especially sa Australia, sa Boomers, yung kanilang mga NBA players, kasi magiging available na sila that time. Pero nakakatuwa kasi nandoong level na tayo. Kaya nga nung sinasabi ko, yung naging resulta nung laban ng Australia at ng New Zealand, halos pantay na po yung lakas nila. Dikitan lang, muntik pa manalo nung game 2 yung New Zealand Tall Blacks. Pero nung nandiyan si Kai, wala pa si QMB, wala pa si AJ Edu, Kai Sotto at Junmar lang, tinalo natin yung New Zealand Tall Blacks na yan mga kabasketball. Kaya ako nasasabi, may basihan ako. Kaya ako nasasabi na liyamado tayo pagdating dito sa March sa laban natin, dito sa atin sa home court natin, dyan nga sa Australian Boomers. Ngayon, eto, speaking of legit shooter, mga kabasketball, etong si Matthew Wright na maglalaro para sa Gilas Pilipinas diyan sa SEA Games ay gustong makapasok sa Team A ng ating national team sa ating Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. Target niya makapagpasiklab diyan sa SEA Games, makakuha yung gintong medalya, at everything will fall into places na raw pag nangyari yan, kasi naniniwala siyang isa pa rin siyang mahalagang asset sa isang koponan o sa ating Gilas Pilipinas. Mga kabasketball, ano masasabi nyo? Pwede na ba si Matthew Wright na dagdag shooter? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.